Ang aralin sa video na ito ay una, ano ang kahulugan ng diskurso? Ikalawa, ano ang 4 na uri ng diskurso? Unang bahagi, ano nga ba ang diskurso? Sa pagpapakahulugan ng Webster's New World Dictionary 1995, ang diskurso ay isang formal na pagtalakay sa isang paksa, pasulat man o pasalita. Ang pagkakaiba nito sa komunikasyon ay naghahangad ito ng mas malawak na ugnayan ng mga ideya at mas matalinong pagpapahayag na maaaring gamitin sa isang argumento. Higit sa lahat, kadalasang nakapokus ito sa napapanahong issue sa lipunan. Narito na ang ikalawang bahagi ng aralin sa video na ito. Ano-ano nga ba ang 4 na uri ng diskurso? Unang bilang, paglalahad. Sa pinakasimple at pinakatiyak na pagpapakahulugan, pagpapaliwanag ang ibig sabihin ng paglalahad. Tekstong expository ang iba pang tawag dito ng ilang manunulat. Ang katangian o obheto walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalihan. Mayroong iba't ibang uri ng paglalahad. Una, definisyon. Ginagamit ang uring ito kapag nais na bigyan ng ibang kahulugan ang isang paksa. Sa pagbibigay ng definisyon, dapat nating isaalang-alang ang 3 salik, ang salita, ang kaurian, at kaibahan. Ikalawang uri ng paglalahad, enumerasyon. Ikatlo, pagsusunod-sunod. Sa pagsusunod-sunod, meron tayong 3 uri. Una, chronological. Ikalawa, sequential. Ikatlo, procedural. Ika-4 na uri ng paglalahad, paghahambing. Sa paraang ito, may 2 bagay, kaisipan o pangyayaring pinaghahambing. Ginagamit ang iba-ibang anyo sa pamamaraang ito. Ika-5 uri ng paglalahad, sanhi at bunga. Sa uring ito, maaaring may mga akdang ginagamitan ng sanhi at pinagmulan para mabuo ito. May mga paksang na ipapaliwanag o natatalakay kung babanggitin ang pinanggalingan o sanhing pinagmulan. Ika-6, problema at solusyon. Sa uring ito, karaniwang unang inilalatag ang suliranin at pagkatapos malaman ang pangkalahatang suliranin ay magkakaroon ng paglalahad ng mga paraan o solusyon na maaaring resulta ng pag-aaral. Ika-7, panunuri. Sa paraang ito, kailangan ng paglilista, ngunit ang mga naitalang detalye ay susuriin pa. Ang mga sangkap na sinusuri ay pinaghihiwalay at ipinapaliwanag. Karaniwang ginagamit ang ganitong pagsusuri sa pagsulat ng puna, paglalahad ng talambuhay at pagsulat ng tesis. Ikalawang uri ng diskurso ay pagsasalaysay. Ang paghahabi sa mga episodo o serye ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula umpisa hanggang wakas ay tinatawag na pagsasalaysay. Mayroong iba't ibang anyo ng pagsasalaysay. Una, alamat. Ikalawa, pabula. Ikatlo, epiko. Ika-4, parabola. Ika-6, mito. Ika-7, kwentong bayan. Ika-8, anekdota. Ika-9, maikling kwento. Ika-10, dula. At ang ika-11, nobela. Ikatlong uri ng diskurso, paglalarawan. Anyo ng pagpapahayag na nagbibigay at nagpapakita ng anyo, hugis, kulay at katangiang nagpapatingkad sa bagay, pook, tao, hayop, damdamin at pangyayari. Maaaring ang inilalantad ay panlabas o panloob na katangian na maaaring kapareho o kaibahan ng inilalarawan sa iba pang mga bagay.
lahat ng pagpapahayag na nagbibigay ng isang malinaw, tiyak, detalyadong katangian ng mga bagay-bagay. May dalawang uri ng paglalarawan. Una, karaniwan. Ito ay paglalarawan ayon sa pangmalas ng lahat ang karaniwang ginagamit sa uring ito. Ikalawa, masining. Sangkot naman ang pagpapagana sa imahinasyon o guni-guni ng nagbabasa. Ikaapat na uri ng diskurso, pangangatwiran. Ang sining at agham ng paglalatag, pagtitimbang at paghahanay ng mga kaisipan upang mapaniwala at mahikayat ang kabilang kampo sa isang proposisyong pinagtatalunan. Ang debate o pagtatalo ay isang formal na gawaing pasalita. Ito ay tuwirang pagsasalitang paligsahan sa pangangatwiran ng dalawang magkasalungat na panig ukol sa isang tiyak na proposisyon sa isang tiyak na panahon. Ang pagpapahayag ng kaisipang pagpapasyahan ay tinatawag na proposisyon. Ito ang isyong papasyahan ang katotohanan at ang karapatan nitong mapamahagi o hindi sa paniniwala at pagtupad ng lahat. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.